Mukhang tuloy ang pagpapalakas nitong mga lineups ngayon ng SMC at kabilang na dyan ang Magnolia. Merong mga lumalabas na balita na baka dapat ang palitan nitong Magnolia Chicken Templados itong kanilang import na si Ricardo Ratliff at ang ibalik nila ay itong si Tyler Bay. Dahil ang sabi nga nung iba mas bagay daw itong si Tyler Bay dito sa Magnolia Chicken Templados. Ito kasi si Tyler Bay, kung yan ay magiging available na, sa tingin ko ang laking bagay niyan para dito sa Magnolia. Dahil ang pag-uusapan natin yung height, pareho lang itong si Tyler Bay at itong si Ricardo Ratliff. Pareho silang 6'8". Ang pinakaiba dyan ay yung edad. Itong si Ricardo Ratliff ay 35 years old na at itong si Tyler Bay ay 28. So dito natin makikita ang laking bagay ng magkakaroon ka ng batang import. Nakita naman natin dito sa labanan ng Barangay Ginebra at TNT. Yung 28-year-old na si Ronde Hollis Jefferson, mas maganda pinakita dito kay Justin Brownlee. So, ganyan din siguro dito dahil ito si Ricardo Ratliff, 7 years na hindi naglalaro para dito sa Magnolia. Naglaro nga yan dito para sa Korean Basketball League. Pero syempre, iba pa rin yung estilo ng laro dito sa PBA ngayon at ibang-iba na yung mga teammates ni Ricardo Ratliff. Kaya sa tingin ko, mas bagay ito si Tyler Bay. Dahil si Tyler Bay, kailan lang naglaro dito sa Magnolia. So, alam na alam niya yung sistema, yung mga players at kung sino ang pupuntahan. Tandaan rin natin, itong si Ricardo Ratliff, nung yan naglalaro para dito sa Magnolia, never niyang nadala sa finals itong hotshots. Itong si Tyler Bay, nadala niya sa finals itong Magnolia. Natalo lang sila dito sa San Miguel. Pero nakita natin doon sa finals na ito si Tyler Bay, hindi lang scoring option. Magaling din niyang dumepensa dahil napigilan niya itong si Benny Boatwright. Ang nagdala sa championship sa San Miguel noon ay yung mga local players nila. Kaya sa tingin ko, itong si Benny, itong si Tyler Bay, bagay yan talaga dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang medyo problema lang kasi dyan, ang huling balita natin, naglalaro ngayon dito sa abroad, itong si Tyler Bay. Pero kung determinado ang Magnolia na palakasin yung lineup nila, sa tingin ko pwede nilang i-buy out yung kontrata nito. O kaya hintayin matapos yung kontrata pagkatapos kunin maglaro para sa kanila dito sa Commissioner's Cup. Sa ngayon kasi ang importante dito ay yung staying power ng import. Nakita natin si Justin Brownlee halatang napagod na dito sa Governor's Cup. Hindi natin ginagawa ng excuse ang Ginebra pero halatang pagod dito si Brownlee. Baka ganyan din ang mangyari dito kay Ricardo Ratliff dahil ito'y 35 years old na rin. So mas maganda siguro na kumuha ng batang import ng Magnolia na matangkad din katulad ni Tyler Bay para maging mas bagay dito sa kanilang lineup. Kung sakaling nandiyan si Tyler Bay, ang lakas ng lineup ng Magnolia, meron kong Tyler Bay, Xavier Lucero, Ian Sangarang na magagamit to sa front court mo. Kaya sa tingin ko hindi na magiging problema dito sa Magnolia yung pakikipag-match up nila ngayon. At yan sa tingin ko magiging magandang dahilan para sila ay magkaroon ng mas malakas na performance. Ngayon, ito si Tyler Bay, ang isa pang advantage niyan. Siyempre, yung salary hindi na magiging problema yan. I am sure, madaling makipag-negotiate yan dahil naglaro na siya before dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang pinaka-advantage dyan, yung familiarity niya dito sa ginagawa ni Coach Chito Victorero na mga plays para sa Magnolia. Kaya sa tingin ko, yan ang pwedeng gawin ngayon nitong hotshots. Kung sakasakali na sila ay determinado na maglaro talaga para dito sa kampyonato, mas mabuti na palitan na nila si Ricardo Ratliff at si Tyler Bay ang kunin nila para naman magkaroon sila nung ceiling dito sa kanilang front court at pwede ito na rebounding o kaya offensive o defensive player na magamit.